ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa sobrang pagkalito ni Trixie sa nagiging koneksyon ni Renan sa mami niya, makakakuha ng tiyempo si Trixie para maghalughog sa opisina ni Renan. May makikita kayang ebidensya si Trixie rito bago pa siya abutan ni Renan? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Isang gabi, problemado si Lilet sa kasong hinahawakan niya dahil gustong sampahan ni Lydia ng kaso ang baguhang pare na nilapitan niya para gamutin ang pinaniniwalaang sapi ng anak. Naguguluhan si Lilet dahil isang relihiyon ang kakalabanin nila pero gusto ni Lilet na maghanap muna sila ng matibay na ebidensya bago nila ito gawin para sa ganon ay hindi naman sila mapahiya at hindi rin masira ang kredibilidad ng pare kung magkakamali pala sila ng padalos-dalos na desisyon. Napansin ni Tinang si Lilet kaya kinausap niya ng seryoso si Lilet. Baka sakali makatulong siya. Sa palagay ni Tinang, baka nagkakamali ng desisyon si Lydia. Nagdududa si Tinang na sampahan ni Lilet si Father De Lucio ng kaso. Para kay Tinang, nawalan kasi si Lydia ng minamahal sa buhay. Baka dahil magulo ang isipan ni Lydia, kaya naghahanap siya ng taong masisisi sa pagpanaw ng anak. Sa pagkakasabing ito ni Tinang, nakaisip na naman si Lilet ng isa pang anggulo. Posible nga na walang mali ang kampo ng baguhang pare at may pagkakamali rito ay si Lydia na hindi niya maamin dahil sa pagkalito at pagdadalamhati. Samantala, nagpatuloy na ulit si Era sa paghahanda ng kasal nila ni Renan. Kahit na may nangyaring masama pa kay Renan dahil na rin sa pangungulit ni Renan na ituloy pa rin ang kanilang kasal kahit may ganitong pangyayari sa kanya. Naging busy si Era. Kinokontak niya ang mga suppliers nila. Nakita siya ni Renan na ikwento ni Era ang pagiging abala niya sa paghahanda ng kasal nila. Natawa naman si Renan. Pakiramdam niya sobrang dami ng inaasikaso ni Era. Bakit na lang hindi siya kumuha ng wedding organizer para hindi na mahirapan pa si Era? Pero ang katwiran ni Era, gusto niyang maging hands-on sa paghahanda ng kasal nila. Mas ramdam ni Era ang pagiging abala niya para makasiguro siya na lahat ay maayos at organisado. Ayaw niya basta na lang ipaubaya ito sa iba. Baka hindi niya pa ito magustuhan. At isa pa, gusto ito ni Era. Mahal niya si Renan at magaan lang ito para sa kanya. Masaya siya sa pagiging abala niya rito. Parang nagigilty naman si Renan dahil nakikita niyang pagod na si Era. Palaging abala dahil sa kasal nila. Naisip ni Renan na mag-alok ng tulong para sa ganon ay gumaan naman ang mga gawain ni Era. Sinabi ni Renan para makatulong siya ay hahatian niya ng gawain si Era. Pagdating sa wedding preparation, ibigay na lang kay Renan ang bayad sa venue pati na sa mga suppliers ng kasal. Si Renan na lang ang makikipag-deal sa kanila. Napangiti si Era. Gusto naman niya ang naisip ni Renan. Na-appreciate ni Era na nakikita ni Renan ang pagod at pagiging abala niya. Pero hindi pa rin pumayag si Era sa suhestyon ni Renan na siya ang maghawak ng pera para sa venue at suppliers nila. Tulad ng nasabi ni Era na gusto niyang maging malinis, maayos at walang pagkalito since naumpisahan na rin naman niya. Si Era na ang magtatapos. Si Era na sa lahat ng bagay para sa paghahanda ng kasal. Ayaw na rin ni Era na istorbohin pa si Renan dahil baka maistorbo pa ang mga kliyente nito. Mas okay na rin si Era na lang para sa ganon. Sa araw ng kasal ay si Renan ang aagapay kay Era sa oras na mahilo siya at yan ang pagkakabiro ni Era kay Renan. Mas mabuti na yung ang isa ay masigla sa araw ng kasal nila kesa parehas silang magpanik o malito kung may kulang sa setup. Kaya mas mabuti pa na wag nang mag-abala pa si Renan.
Nakangiti si Renan. Kunwari, nagustuhan niya ang sinabi ni Eira. Pero sa isip at loob niya ay naiinis siya dahil hindi pa rin siya makahawak sa pera ni Eira. Isinumpa ni Renan na sa oras na makasal sila, ni sentimo ay hindi makakakuha si Eira. Ang lahat ng kayamanan ng nanay ni Eira ay mapapa sa kanya. Inaya na lang ni Renan si Eira na mag-lunch. Pumayag na rin at sumama si Eira. Samantala, nagiging matagal ang pagkawala ni Renan. Napansin nga ni Trixie na parang wala si Renan sa opisina nito. Lumakas ang kutob niya. Kinakabahan si Trixie sa naisip niya. Balak niyang halughugin ang opisina ni Renan habang hindi pa ito nakakabalik. Para kay Trixie, may mga bagay siyang makikita rito sa opisina ni Renan na maaaring magbigay sa kanya ng clue kung bakit nagkikita ng lihim ang mami niya at si Attorney Alon. Pakiramdam ni Trixie ay magtatagal si Renan pero nagkakamali siya dahil may nalimutan pala si Renan sa opisina niya. Kahit nag-aalala si Eira dahil makakaliban si Renan sa pagkain ay pinayagan naman niya rin agad si Renan. Nabanggit rin kasi ni Renan na mahalaga ang babalikan niya sa opisina. Pero nagdahilan lang naman talaga si Renan kay Eira. Hindi niya talaga gustong makasabay sa pagkain si Eira dahil binigo siya nito sa pag-aalok ng gawain na magbayad sa mga suppliers na pera ni Eira ang gamit. Nagmadaling bumalik si Renan sa opisina niya. Nabigla siya nang makita niya si Trixie na parang hindi mapakali at may hinahanap. Malakas ang boses ni Renan sa pagsasalita na dahilan ng pagkagulat ni Trixie. Hindi natapos ni Trixie ang paghahanap. Tinanong ni Renan si Trixie kung ano ang ginagawa nito sa opisina niya, kung ano ang pakay niya rito. Hindi makapagsalita si Trixie nung una. Nagdahilan na lang si Trixie na hinahanap niya ang memo na galing sa isang departamento. Madali lang naman ito kaya hindi na niya inabala pa si Renan. Dahil nakita ni Trixie na magkasama naman sila ni Eira. Naisip ni Trixie na siya na lang ang maghanap ng kusa. Nakaramdam si Rena ng kakaiba kay Trixie pero binaliwala na lang niya. Tutal, nagdahilan naman si Trixie. Sa kabilang banda, gumawa ng sariling investigasyon si Lilet. Nagpunta siya sa burol ni Tina. Una niyang nakausap ang babaeng kasama ni Lydia nung oras na ginagamot ng pare si Tina. Kinamusta ni Lilet si Tina nung araw na nakasama siya sa paggagamot. Naikwento ng babae na pagkatapos ni Lydia magpunta sa unang ospital, tapos malalaman niya na may ibang ospital pa pala silang pinuntahan. Nagpasalamat si Lilet dahil sa oras na binigay nito sa kanya. Maya-maya pa ay nakita niya na si Lydia at kinausap. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tinanong agad ni Lilet kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Lydia na bukod sa Metro General Hospital ay pinatingnan rin pala si Tina sa iba pang ospital. Nagtataka naman si Lydia. Wala sa isip niya na sabihin pa ito kay Lilet. Walang halaga sa kanya ang ganitong impormasyon dahil para sa kanya hindi na ito importante. Tinanong pa niya kay Lilet kung importante ba ito dahil sa palagay niya ang mahalaga naman ay alam ng korte na namatay si Tina dahil sa kagagawa ni Father Anjo. Pero hindi sang-ayon si Lilet dito. Ipinaliwanag ni Lilet na kahit sa pinakamaliit na detalye ay kailangan sabihin ito ni Lydia para sa ganun alam ni Lilet kung paano niya malulutasan ang kaso nila. Nagtataka si Lilet. Naghihinala rin siya kaya tinanong si Lydia kung may tinatago ba siyang sikreto na dapat niyang malaman. Nabigla si Lydia. Hindi niya alam ang isasagot. Nakatingin si Lilet sa kanya. Naghihintay ng susunod na sasabihin ni Lydia. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.